Papunta nga ako kila tita ko dito. Sinabihan nila ako nung umaga habang nagbubunot ako ng damo. Kasi magluluto nga ako ng manok. Dahil birthday nung paborito kong pinsan. Minsan nga niloloko nila ako kasi kung sino daw may birthday, yun daw yung paborito ko. Naglalakad na nga na ito ako sa labas namin. Tapos ayan, nasa may eskinita na ako malapit sa kanila. Tapos pagpasok ko nga ng gate, syempre pumasok din ako sa bahay. Tapos matik nasa kusina agad. Ito nga pala yung manok, minarinig na ng tita ko daw kagabi pa ata. Ito yung pinsan kong tinext ko para tulungan ako. Pero natulungan naman niya ako, oo. Tagahango lang ng manok, tagalipat lang sa plato. Ito nga pala yung first fry namin chicken. Tapos sabi ko sa kanya, videohan niya ako. Para naman kunyari, napakasipag ko. Sabi ko nga sa kanya, hoy, umarap ka ng hanggulo na hindi ako ganun kataba. Kaya lang wala ganun talaga. Kailangan na yata talaga natin tanggapin. Tapos meron ako nakita ditong stainless na plate. Nakikita ko to sa mga Arabo. Sabi ko, galing to ng Saudi, no? O daw sabi ng tita ko. Tapos nung habang nagluluto, naririnig ko ang ingay nila sa labas. Lumabas ako, tapos nakita ko kumukuha pala sila dito ng mangga. Ang dami kasing bunga, pero medyo nasa taas pa yung malalaki. Tapos umakyat nga itong si MM sa puno. Binabawalan namin siya dyan kasi syempre baka mahulog. At saka may mga langgam sa bandang taas. Tapos tong tita ko kumuha ng kawayan. Yung panungkit na sira na. Tapos ayan, tinutusok niya si MM dyan para mababa niya. Pasaway talaga. Tapos ayun, itong batang to. Babe yan! Napaka-behave niyan. Yan ang pinaka-behave na pinsan namin sa lahat. Pinaka-mabait. Kasi ito nga yung chicken. Naluto na, hindi na lang namin napakita. Bali, ayan, konti na lang siya kasi kada maluto may namumusang malaki. Tapos, ito yung sauce, tinabi namin kasi magagamit pa yan. Ayan, tapos yung pansit ni tita, isang. Tapos, nagkakain silang mangga dyan. Wala na kasing lulutuin tapos na, balik ko din pahinga na lang. Ebidensya nga pala to na may malaki talagang pusa. Ang sarap kaya ng bunga ng mangga nila tita ko. Lasa siyang lansones, hindi siya ganun kaasim. Tapos yung bagoong is, bagoong bataan yan, syempre. Maanghang, tapos may kasamang baboy. Tapos sinetap ko na yung camera dyan para kunyari, napakasipag talaga namin. Lalabas na namin yung mga lobo, o, diba? Si Royce. Naglalaro siyang lobo. Tapos ayan, nakita ni Angel yung camera, kaya natawa siya. Tapos ako naman, kunyari, hindi ko lang may camera. Charot. Tapos, pagpunta nga dyan sa labas, inaayos na nga po nila yan. Ang role ko lang naman talaga dyan maghawak lang ng lobo. Para lang hindi lumipad. Kasi nga, limited na lang yung kulay na lobo na yan. Kapag pumutok yan, wala na yung kapalit. Tapos, habang nag-aayos, nagkikwentuhan kami. Tapos, tinitignan ko nga dito yung ginagawa ni Erica. Tapos, hindi ko lang binibidyo ako ng pinsan ko. Maya-maya lumapit siya, pinaluwa ko. Gina-judge ko daw yung ginawa niya. Tapos kumuha sila ng lobo na red. Pinalobo nila. Tapos hindi naman pala ginamit. Tapos ito yung mga handa. Bali pang merienda. O teka, meron nga pala magti-take over ng vlog na to. Meron tong yung maririnig yung salta. Meron maririnig. Maha. Pansit. Manok. Siyempre, di makakalimutang gulay. Ayan, dalawa. Tapos, siyempre, spaghetti! Sauce! Oh, di ba? Ito pa. Di ko alam tawag dyan. Siyempre, di mawawala yung cake. Oh, plato, siyempre. Ako yung juice, di mo pinakita. Pinakita mo na kanina. Hindi mo juice! Juice! Sarap. Sa part na to, nagpi-picture taking na nga po. Tapos, yung mga bisita dito is mga kamag-anak and mga ilang ka-church lang. Tapos, ayan, magbibigay nga pala ng message yung iba. So, dalangin ko na patuloy ko na magamit ng Panginoon. Magyamanin yung talento na ipinagkalog sa'yo. Talento ng pag-awit, pagkanta, at syempre, i-bless ka lalo sa iyong pag-aaral. Dahil alam ko na napakatalino mo bata. Bless talaga yung pag-anak ni Mami Marisa. Ayan. So, yun yung prayer ko na. Si Ate Angel po ay very respectful, kind, at saka thoughtful. Ayan. All year round na nag-bless sa akin niya kahit saan niya ako makita. So,
Ayan, ang ano ko lang, my prayer for you is you remain respectful, kind, and thoughtful. Putihin mo pa yung pag-aaral mo. Tapos, makarating ka kung saan mo gusto. Kung ano yung kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo in the future. Safer ka rin. Ano ko lang, kasi message ko lang din, huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo sa academics. Ano lang yung pinaprovide mo na, parang academic performance mo. Okay na yun. Kasi Ganito yun. Lagi lang na ano. Pero dahil siya lumaki sa church, ganun yung kahalagahan ng lumaki sa church. Naituturo yung confidence kasi nalalaman mo kung sino ka sa harapan ni Jesus, kung sino ka sa harapan ng Diyos. Naririnig niya yun. After nilang magbigay ng message, nagsalita lang si Pastora, tapos nag-dance kami para ipag-pray si Angel. Tapos kinantahan namin siya. Happy birthday to you. Yeah. Mag-picture po kayo. Dahil nga pang merienda yung handa, pumasok kami ni Erica para kumuha ng ulam. Kasi nga diet kami eh. Tapos ayan, fast forward po tayo. Bali, ilang oras na rin yung nakaraan dito. Nagkikwentuhan na lang kami. Wala na rin halos bisita. Kami-kami na lang. At yung tuta na type ko, ayaw pamigay ng tita ko. Hayaan mo, kukunin kita. Tapos ayan nga, medyo naboboard ako. Gutom pala. Kumuha nga pala ng cake si Angel dyan. Hati na nga kaming tatlo dito ni Erica. Si Angel nga pala yung may birthday ha. Tapos ayan, hindi naman kami pare-pares mahilig ng sobra sa cake. O baka nanawa na lang din talaga sa cake. Kaya naghati-hati na lang kami sa isang plato. Tapos chikahan lang din. Tapos kinukuha nila yung Toblerone dyan. Aba syempre di ako papayag. Ako rin meron. Inasar nga ako ng lola ko dyan. Sabi ko titikman ko lang naman. Tapos ito si Anya lumapit sa akin. Kasi pinapahanap niya yung TikTok ni Tita Lovely niya. Panonoorin daw niya. Nakalimutan ko pa nga yung kwento kay Lovely to. Tapos nung bandang gabi, kainan na naman. Siguro buong araw kumakain kami. Pagmula sa bahay namin dahil nagluto si Mama. Pagdating sa birthday at saka sa gabihan, nagluto kasi ng gulay si Tita Isang tapos yung minudo. Siyempre, tapos ng kainan, tinulungan ko na din magligpit si tita ko sa loob. Tapos, ito na nga lang pagpupunas ng lamesa yung kinuhanan ko. Tapos, tumulong din pala si RJ dyan, o Kuya RJ. Hindi ko kasi alam kung sino mas matanda sa amin. Pero kapatid siya ng asawa ng tita ko, ni Tito Roy. Tapos, ayan, inayos niya yung mga upuan. Ako naman sa table. Kasi itong table, inuwi ko na rito dun sa kabilang bahay. Dyan lang naman. Tapos, pag uwi ko nga sa bahay, syempre, bebe time. Yun nga lang, papasok na siya rito. Nagpapaalam na agad. Panigurado, mamimiss na naman ako nito.